Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ako po yung maasa na maganda pong umaga natin, maganda pong gising natin dahil maganda ang tulog natin. Amen. Sa biyaya po ng Diyos. Isa pong panibagong lakas, sigla. Na patuloy niya dinadagdag sa ating pong mga buhay ang ginagawa po ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. God is good. All the time, God is good. Very significant yung mensahe ng awit kanina ng ating choir, Lord, heal our lands. Ano pong pinaabot nito? Marahil po sa ating pong kalagayan, kasalukuyan, medyo may mga dapat po tayo panalangin. Hindi lang po ating sariling pamilya, kundi ating pong bansa sa sitwasyong dumarating sa ating pong kalagayan. Ngayon pa man tayo po naniniwala that God is still in control of everything. I'm just pa rin may hawak ng lahat. Diba? Ano man layunin ng Panginoon sa buhay natin ito, ako naniniwala, God is plan for our lives is for our goodness, para sa ating kabutihan po lamang. Muli, isang manibagong araw, panibagong umaga ng pagsamba sa ngalan po ng Panginoon. Sa ating po mga kapatid, nakapiling po natin ngayon online at maging po ngayon face-to-face. Good morning, good morning, good morning! Hallelujah. Good po bang morning ninyo? Ano kayang dahilan kung bakit good? Siguro naman, dahil ang Diyos ay mabuti sa ating ito. Muli po tayong tumayo in the presence of God and we will open our Bible. If you have your Bible with you, please open it up. Makibukas po kayo sa akin sa inyong banal na kasulatan, dyan po sa aklat ng Nahum. Medyo unfamiliar po sa marami ang salitang ang aklat na ito. Bigyan ko po kayo ng 3 oras para makita po yung Nahum na yan. Parang ngayon lang narinig ng ilan yan, Nahum. Wala pang PowerPoint. Okay, wala. Anyway, hindi ko po alam ang problema ng technical team. Pero wala pong problema ang Diyos sa ating kalagayan sa puso nating buhay, bawat buhay natin. Nahum chapter 1 verse 7. Pamilyar po kayo sa talatang ito. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Yan po sinasabi. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Tayo po isang dali magpasalamat sa pamanalangin, humingi po ng gabay at matnubay sa ating Diyos na buhay. And then, ito po yung isang pagkakataon na binigay ng Diyos upang tayo magpasalamat. Kung po naniniwala kanina, ay nagawa po natin umabot na may pagpapasalamat, pero it is now high time for us to open up our heart and rebuild yung ating pong puso na nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Let's worship God again and let's praise His name. Lingin po natin ng patnubay, gabay ng Banal Espiritu sa ating po pagbubulay-bulay ng Kanyang salita ngayong umaga. Hallelujah. Father God, we're so grateful, O Lord, sa opportunity na minsan ito pinagkalo mo sa amin sa umagang ito. Upang sa ganyan, O Diyos, sama-sama po kami magpupuri, magpapasalamat na dakilain ng iyong banal at makapangyarihang pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat po sa opportunity. Salamat sa panibagong araw na pinagkalumusan. Salamat sa panibagong linggo na ito ng pagsamba. Panginoon, pinupuri ka namin din dakila, sinasamba ng luwalhati, pinasalamatan ng lubos, O God. Napakabuti mo sa amin. At hindi ka kailanman nagkulang, O Diyos. Kaya dalangin ko po, Panginoon, pangunahan mo kami sa pamamagitan po ng iyong salita. Ibabahagi po ng ibang lingkod. Make use of my life as a channel of your blessing, O Lord. Wala po akong magagawa kung wala ka po, Panginoon, sa akin pong buhay. Ganon din ang bawat isa sa amin, Lord. Naniniwala kami, mabuti ka pa rin ano man ang kalagay namin sa buhay namin sa mundong ito. Whether the sun is shining or whether the rain is flowing, Lord, ako po naniniwala, anumang panahon, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin noon, ngayon at hanggang bukas. Ikaw pa rin ang Diyos na dapat sambahin at pasalamatan ng bawat isa. Lord, sa umagang ito, mangusap ka sa pamagitan po yung salita. Tama mo ang aming puso at kalooban, Lord. Ibigay mo, Panginoon, kalakasan ng sino man nanghihina. Kagalingan sino man may karamdaman at panibagong sigla sa pong buhay pananampalataya. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Hindi lang po ang aming bansa, kundi ang aming pong mga tahanan, kinabibilangan at aming pong sariling buhay, Lord. We are praying for your glory, honor, and praise, O God, as we come to worship you in spirit and in truth. Salamat po, Diyos. Minsan pa, Ama, sa iyo po ang kaluwalhatian, pagsambat papuri, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin. Kalakip ang aming taus-pusong pagpapasalamat. Ang lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen, Amen, and Amen. Kayo po'y makakaupo ng muli, the presence of our mighty God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng the God's comforting promise.
God's comforting promise. Ang Diyos na sa Kanya nagmumula ang pangako na punong-puno ng kaaliwan. Sino po dito nalulungkot, nangangamba, nababalisa? Bahagi na po ng buhay ng tao yan. Kung niyo pong nabasa po ang aking insight kanina, may kinalaman po ito sa problemang dumarating sa buhay natin. Sometimes this world, hindi po sometimes, many times, ang mundong ito ay nagdudulot ng troubles, problems, difficulties. Lahat po tayo humarap sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Problemang ating pong pinapasan ngayon ay kakaiba kaysa kahapon. Kung pwede nga lang, sabi ko, madalas ko sinasabi, kung pwede lang magpapalitan tayo ng problema, maray papayag sa inyo ang iba. Pero pag nadinig yung problema, bigat ng problema dinadala ng yung kapwa, parang ayaw niyong tanggapin yung kanyang halok na magpalitan kayo ng problema. Sapagkat tayong lahat ay may mga kanya-kanyang kulay, sukat at bigat ng problema binabasan. Di po ba? Sa kabila ng lahat ng ito, kasi parang nahiya kayo, baka nakawin, dukutin, o kaya ay hold upin kayo, di po ba? Nandun lang sa inyong pinaka-initingatang tawag ng drawers po. Mga baul o ataol mo. Baul ba? Baul ng inyong pong mga tahanan, ng inyong pong iningat-ingatan. Kaya lang minsan, nakakalimutan yung buksan yan at yung pansin at pahalagahan. Di po ba? Alam niyo po, ito pong aklat ng Nahum. Ito po ay isa sa mga 12 of the minor prophets in the Bible. Ito po'y bihirang basahin ng marami sa atin. Pero kabamat bihirang basahin ito, sapagkat ito'y naglalaman po ng mas mahalagang mensahe na hindi po nagbabago noon at maging bukas. Sapagkat dito po'y pinapahiwatig ang ilang pong mahalagang mensahe na galing po sa Panginoong Hesus mismo na ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa kanyang mga pangako at mga salitang binabanggit at pinapayag sa atin. God is full of promises. With regards to His promises, ang banal na kasulatan, punong-puno po ng mga pangako ng Diyos. Atin lang po itong bubuksan at pag-usapan at babasahin mabuti. It speaks a lot to encourage every one of us. Not only to encourage, but to strengthen us, tuwid ang ating buhay, itama tayo sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Patawarin tayo sa ating mga pagkukulang. At ganyan din, medyo mabigat na dapat ito natin unawain, yung sumpa at hatol na kanya pong pwede igawad sa sino mang ay sumunod sa kanyang kalooban. God is love. Amen po ba? But in spite of His love, ay may judgment po ang Diyos at God is a just God. Matuwid ang Diyos at makatwiran. Sa kabila ng lahat ng pag-ibig niya, kapag ang tao sumuhay sa kanyang katwiran, meron pong judgment at punishment ng Diyos. At dapat po nating ingatan ang ating mga pamumuhay sapagkat mayroong kinalaman ito sa darating ng panahon na ating pagharap sa Kanya at pagsusulit na ating pong igagawad sa Kanyang harapan. Napakahalaga po na maintindihan natin. Ang aklat po ng Nahum ay sinulat po ng mga panahon na kung saan ito po ay almost 500 to 600 BC before the birth of Jesus Christ. Ito po yung bahagi po ng minor prophets, yung Obadiah, Micah, Malakay, yun po yung ilan po sa mga portion ng minor prophets. Minor na sense sapagkat ito'y naglalaman lang ng ilang mga chapter. Pero ito po'y naglalaman po ng pinakamahalagang mensahe. Nagpapatunay po na ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang mensahe noon, ngayon at bukas. Ito po yung isa sa mga na-draw na verse na dyan. The Lord is good. The Lord is good. Sabihin po natin, the Lord is good. Totoo bang good siya? Kailan siya mabuti? Okay. And sabi ko nga, it is a gold mine of prophecy. There is one little nugget that each of us may share for personal encouragement. Ito pong verse na ito ay nagbibigay po ng personal encouragement o encouragement sa kabuuan natin bilang iglesia. Tayo pong lahat ng kailangan po ng pagpapalakas. Sino po mahina dito? Mahina sa kalagayan pananampalataya, mahina sa pagtanaw sa buhay, mahina sa pagpasa ng problema at pagsubok na dumarating. Kailangan natin encouragement po ba? Kailangan natin tao na may makakausap natin yung magbibigay sa atin ng pagpapalakas ba, tagumpay. Halimbawa, may problema ka mabigat. Di ba magandang makausap mo yung nagbibigay ng aliwan sa kabila ng problema mabigat na dala-dala natin? Kaysa naman doon sa, talagang ganyan ang buhay, hayaan mo, bukas baka swertehin ka. Talagang minamalas ka ngayon eh. Parang hindi magandang pakinggan yung mga taong gano'n, no? Yung ganyan talaga buhay mo kasi nagkasama na kasi kung nagkasala ka, kaya pinarusahan ka ng Diyos. Hindi pa alam ang dahilan, meron na silang judgment sa ating kaisipan, sa ating kalooban, sa ating pangyayari, sa ating pumbuhay. No? Medyo mabigat na sitwasyon yun na nagbibigay ng discouragement instead of encouragement. Kaya itong Book of Nahum, kung niyo pong babasahin,
nagpapahiwatig po ito ng kalakasan. Nahum. Okay? In particular, relevant this day, ito'y napakahalaga sa panong ito, sapagkat meron pong dahilan kung bakit. Una, ipinapayag po nitong pong talatang ito, ng aklat na ito, yung kabanggandahan ng encouragement ng Diyos sa mga mananampalataya, mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nagtitiwala sa Diyos, meron isang magandang pangako para sa iyo, kapatid. For the church. Ang salitang Nahum, ibig sabihin po niyan, comfort, kaaliwan. Everybody say Nahum. Nahum. Parang nagugutom ako, Nahum. Comfort, ibig sabihin, comfort yan. Kaaliwan. Yan pong ibig sabihin yan. Okay? Hindi lang kaaliwan, kundi consolation and vengeance. Pag sinabing vengeance, mabigat yun eh. Pag sinabing vengeance, ano yun? Bagansya ba? Sa Tagalog, vengeance, yung paghihiganti. Di po ba? At judgment, kaputan at punishment. Pag pinaming punishment, kaparusahan, yun pong ibig sabihin ng Nahum. Kaya ito pong aklat ng Nahum, kung babasahin niyo po, naglalaman po ito ng judgment and vengeance ng Diyos sa taong matitigas ang ulo, pero gawin pa mang comfort at kaaliwan sa mga taong naglilingkod at nagtitiwala at nagmamahal sa Panginoon. So, 2 punto yon. Unang bagay. Okay. So, to the church, it gives consolation and deliverance. For the people who don't want to hear God's call and heed His commands, vengeance and judgment. Alam niyo po ba, darating araw na ang Panginoon ay nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya? Ano po sabi ng 1 Thessalonians? Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 4, verse 16 to 17. Sino naniniwala Jesus is coming? Rapture of the church. Ito ang sabi ng Bible. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Binanggit po dito yung rapture of the church. Comfort ng Diyos kanino sa mga mananampalataya. Hello? Tingnan natin mabuti sinasabi rito. For the Lord Himself will come down from heaven. Mababa siya mula sa langit. Sino naniniwala, any moment from now, rapture might come? Salamat sa limang amin na yun. Parang iba, natatakot pa dumating Panginoon. Amen. Sabi rito, with the voice of the archangel, sa tinig na arkanghel at sa tumpeta ng Diyos, ang mga matay na kay Kristo ay bubuhay muli. Sino sa inyo yung mga malsaboy na wala na dito sa mundong ito, pero alam natin tumanggap sa kay Lord? I-raise up down ng Panginoon muli. Sabi rito, and we who is still alive, tayo na matiling buhay. Halimbawa, ang araw na ito, dumating si Lord mamayang hapon, o ngayon, o mamayang gabi, tayo na ang buhay, kukot up din. Nadadagitin din ng Panginoon. Sabi rito, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Saan sasalubungin si Lord? Sa alapaap. And we so will be with the Lord forever. Mananatili tayo magpakailaman sa piling ng Panginoon. So, ang historya ng buhay natin, hindi lang pansamantala. Ang historya ng buhay ko, hindi lang hanggang libingan, kundi meron palang buhay padako roon. Pangako ng Panginoon yan eh. Comfort yan kanino? Sa mga in Christ. Sabi rito, pansinin mabuti. For those who are dead in what? In the Lord. In Christ. Mahalaga po yung in Christ. What ibig sabihin ng in Christ? Na kay Kristo, nananalig kay Kristo, nagtitiwala sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na kunin siya ng Diyos. Hindi siya bibitaw sa kalooban at katwiran ng Panginoon na ang kanyang tagapagligtas walang iba kundi si Lord. Amen. Are you in Christ? Or out of Christ? Kasi minsan may Kristiyano pagka linggo, praise the Lord, pagka Lunes hanggang Sabado, praise the Lord, binubura ang Panginoon sa buhay niya. Kasi parang si Lord panglingguhan lang. Hindi po. Sabi nito, and we will be with the Lord forever. Amen. Kaya lang, meron pong isang banda. Ang sabi ng 2 Thessalonians, ito po'y kalagayan ng mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Kanya. Sino dito umaasa sa pagdating ng Panginoon? Kung tiyakin nyo kay Kristo kayo kasi may comfort si Lord dyan. Pangalawang bagay, sabi ng 2 Timothy naman, sabi ng 2 Timothy 1 verse 7 to 9, and give relief to those who are troubled and to us as well. Sa Tagalog yung version. Yan. Kayo namang mga nagtiitis ay aaluin niyang kasama na kapag ang Panginoong Jesus ay iniyayagan na mula sa langit, kasama ang kanyang mga kapangyarihang anghel. So, mga nagtitiis, sabi rito, na nagtitiwala sa Panginoon, ano mga tiisin mo? Alam niyo mga Kristiyan, daming tiisin yan. Ngayon pa man, sa mundong ito, kapag dumating daw ang Panginoon, aaliwin daw tayo. Pagdating sa verse 8, na may naglalagablab na apoy, wow, parusahan ng sino? Ito may mabigat, verse 8. Parusahan ng lahat ng di kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Gano'ng kahalagang mabuting balita tungkol kay Jesus? Napaka-importante po ng good news about Jesus Christ. Why? Because when we do not accept the Lord Jesus Christ, accept the reality na may maganda siyang mensahe sa atin patungkol sa kaligtasan, ano sabi ng Bible? Parurusahan ka. So meron judgment talaga si Lord. Kung God is full of grace, God is full of love, God is full of judgment and righteousness. Kasi makatwiran ng Diyos eh.
Hindi siya nagmamahal hindi siya marunong magmahal at hindi siya mabuti kapag din sa langit lahat ng mga taong kaaway mo, yung mga tikas ng ulo, ay sumamba sa kanya, doon pa kapitbahay mo. Hindi na mabuti ang Diyos doon. Mabuti ang Diyos sapagkat alam niya mayroong panahon ng judgment. At mabuti ang Diyos sapagkat nagbibigay siya ng pagkataon. Bago dumating ito, binibigyan ng pagkataon ng tao magsisi, magbalik loob sa Kanya at mantiwala sa Panginoon. Hindi ba't mabuti ang Diyos sa atin? Noong tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi siya dumating sa panahon na yon. Binibigyan niya pa ng oras ang tao na magsisi, magbalik loob at magtiwala sa Kanya ng lubos. Yun po napakabutin pa. Sabi pa rito, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sila sa Panginoon at sa Kanya at sa kadakilan niyang kapangyarihan. Tingnan niyo, eternal separation. Napakalungkot nun. Wala kang joy, wala kang light, wala kang pag-asa, wala kang tinatanong na maganda. For eternity yan, ha? Binabanggit ito ng Biblia yung kalungkutan ng buhay kapag ka malayo tayo sa Diyos. Yun po yung nilalaman ng minsay ni Nahum. O mag-pray na lang tayo kasi tapos na. Ito po ang sinalaman. Meron pong mga bagay tayo makita dito sa talatang ito ng Nahum. Okay? Nahum chapter 1 verse 2 to 8, binanggit po dito. Pansinin niyo po. Ang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol dyan sa talatang yan. Tingnan mo. May Tagalog din yan, anak. Medyo forward na natin para medyo usapan natin Tagalog muna. Wala? Hindi, meron. Okay. God is jealous and the Lord revengeth. Alam ko may Tagalog yan eh. Slide mo lang. Okay, siguro kung wala po sa akin slide, magandang tingnan niyo yung Biblia. Nakita niyo po aklat ng Nahum? Naku, yung iba, hindi matumpuan. Hanggang ngayon, 3 oras nga po, tapos na. Ito sabi ng Tagalog, ang Panginoon ay mapanibuguin at nagiganting Diyos. Sabi sa verse 2 ng Nahum chapter 1. Sa pasimula pa lamang ng aklat ng Nahum, binanggit na yung ang katangian ng Diyos. Marunong siyang maghiganti. At marunong siyang magparusang Diyos. So wag natin bibiruin ang Panginoon. Medyo sa pagkataon siguro ngayon, parang iniisip ng ilan, bakit, kung talaga may Diyos, bakit nangyayari itong mga bagay ba't ang kasalanan na nalalaganap sa mundo? Okay, mag-alala, sapagkat darating panahon, may kahutalan ng Diyos sa kanila. Sabi ni dito, yun ang mabuti. Kasi English na lang. wala talagang Tagalog. Alam ko may Tagalog yan eh. Anyway, okay. The Lord will take vengeance on His adversaries and He reserved wrath for His enemies. Kasi meron siyang nireserbang galit kanino sa kanyang mga kalaban, mga kaaway ng Diyos. Ang tanong ay ganito, friends ka ba ni Lord? Now, I am the friends of God. I am a friend of God. He called me friend. Alam niyo po, nais ng Panginoon maging kaibigan niya tayo eh. Hindi lang siya Diyos at Panginoon natin na pwede natin sambahin at dakilain. Hindi siya tinuturing niya tayong kaibigan din naman. Sabi rito, sa mga kaaway niya, meron siyang nireserbang puot. Ayan. Sabi rito, the Lord is slow to anger, mabagal siyang magalit, and great is power, and will not at all acquit the wicked. O hindi daw niyang, bagamat siya'y malumanay sa pagkagalit, pero hindi niya daw hakalan makakalimutang parusahan ng mga makasalanan. Ang tanong dito mabuti ba ang Diyos? May parusa siyang gagawin, mabuti ba ang Diyos? Sa iba, hindi Ako may nakausap pong atheist, sabi niya, wala naman talagang Diyos na mabuti. Kasi hindi naniniwala, ang Diyos na kaisipan lang ng tao. Kaisipan lang ng tao. Ang hirap mag-share sa mga atheist kasi hindi sila naniniwala. Bakit basahan mo ang talat ng Biblia, hindi sila maniniwala? Bakit? Hindi nga sila naniniwala sa Diyos, Bible pa. Ano dapat mong gawin? Hindi sariling katwiran niya, reasoning nila. Sa kailang pananaw nila, relevancy. Mabuti sa'yo gawin mo, mabuti sa gawin ko. Kaya hindi tayo magkaugnay. Kung mabuti, masaya ka, suportan kita. Pero hindi lahat ng magbibigay siya ng kagalakan kasi yan, makatwiran, makadiyos ang dala niyan. Halimbawa, Kuya Benji, para sa akin, mabuting sampalin ko siya. Para sa iyo, ang tanong ko ganito, makatwiran ba yung gagawin ko? Sa kanila makatwiran yun, bakit? Gusto kong gawin masaya ako dun So yun ang kaisipan nila. Wala naman kasing Diyos Sabi ko, magulo yan kapag walang kinikilalang Diyos, di po ba? Hello, sino pa dito hindi naniniwala may Diyos? Salamat to lahat tayo. O tahimik lang kayo, parang nagtatiwa, nag-alinlangan tayo. May Diyos pa talaga. May ba naman nagaging agnostic? Agnostic po yung mga nag-aalinlangan. Ano Diyos ba'y mabuti ba? Nandiyan ba siya? Nagmamalasakit ba siya? Parang wala May mga pagkakataon kasi parang wala ang Diyos, di po ba? Pero sa totoo lang, nandiyan ang Diyos. Kaya ito pong tanong o, ano ba ang plano mo sa buhay? Kapag ikaw
Hindi naniwala sa Diyos, walang kaplano, may plano hanggang mundo lang, pero hanggang doon lang. Pero tanong mo, ano ang plano, anong programa ng Diyos, bakit ka nandito sa mundo? Ano ba dahilan kung bakit ka narito nag-i-exist? Maraming rason yan, pero may kalungkutan yan. Karamihan dyan malungkot. Kung gusto nila maging masaya. Pero sa sumbundo ng buhay, hindi nila intindihan na ang Panginoon nagbibigay ng pahayag at kaluwalhatian, kagalakan sa sino man nagtitiwala sa Kanya. So may problema yon. Tuloy natin to. Sabi rito, Lord hath His way in the whirlwind, whirlwind, and in the storm, and the clouds are the dust of the pits. Ibig sabihin, ito po ang Panginoon daw nasa hangin, nasa bagyo. Kanyang parusa, ginaganap niya. So may mga pagkakataon, bakit nung nagkakaroon ng mabigat na kalamidad? Kasi tigatisan tulong tao eh. Sabi pa rito, and the clouds are the dust of His feet. He rebuked the sea and make it dry and dried it all the rivers. Bashan languishes and the Carmels and the flowers Lebanon languish. Ibig sabihin, binabanggit ito dito, pati yung dagat pinauhupan niya. Kaya niyang patuyuin yung rivers, kaya niyang bigyan ng buhay ang tao, bigyan ng buhay ang sino mga halaman o ano mang sa kanya kasi naging mula ang buhay, binabanggit ang talatang yan. Tuloy natin. 7. The mountains quake at Him. Pati daw yung bundok, nayayanig sa kanya. And the hills melt. Natutunaw daw pati yung buburol. And the earth is burned at His presence. Pati yung mundo, pwede niyang tupukin. Sabi ng Bible, the last day, heaven and earth will pass away. Sa pamagitan ng apoy, tutupukin niya yung mundo eh. May new heavens and new earth, sabi ng Bible. Kailan ito mangyari? Matagal pa ho. Huwag niya intindi masyado yun. Ang tindi natin, kalagayan natin ngayon, tinanggap natin si Kristo. Sabi dito, and the world and all that dwell therein. So, who can stand before His indignation? And who can abide in His fierceness and of His anger? Sino daw makakatayo sa kanyang galit at puot? His fury is powered like fire, and the rocks are thrown down by Him. Pati daw yung bato pwedeng, sabi ng Revelation, may malalaking bato, 1/4 of the world will disappear, will chaos, will suffer. Kasi kung babanggitin nyo, babasahin nyo ba yung lakad ng Revelation, pahayag, napakaraming sumpadong na binanggit doon. Yan ay mangyayari pagkatapos ng rapture. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Sabi pa rito, but with overrunning floods, He will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue His enemies. Pati yung baha, pwede niyang tupukin ang nilang na ito o kaya gunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Binanggit ng talatang ito. Pero pagdating sa susunod na talata, next slide. Notice the great truth contained in this verse. But pagdating sa verse 7, the Lord is good. Sa kabila ng sumpa na yon at kakayanan ng Diyos magparusa, binanggit ko sa verse 7 itong katadagan, the Lord is good. Tingnan nyo, pinalamanan ng katotohanan na ang Panginoon pa rin mabuti. Hello, di maganda yung, halimbawa, kumakain ka hamburger, gitna, hindi masarap yung palaman. Ito naman, baliktad, malamas at palaman, hindi maganda yung bread. Ano sabi dito? The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust Him. Naglalaman ito ng mahalagang mensahe po, kapatid, itong talatang ito. Sa kabila po ng ang Diyos, marunong pala magparusa, marunong magbigay ng palo sa mga matitigas ang ulo. Mabuti pa rin ang Diyos daw. God is still good. Sino dito may mabigat na problema? Anong dahilan kung bakit ka may problema? Sa kabila ng lahat, unawain natin, the Lord is good. It reveals the promise of God for every one of His children. Pansinin po natin. Not only does now whom great utterance refer to church in the world, but it has an immediate application to every Christian. Hindi lang po ito tumutukoy po sa church at sa kanyang church, sa mananampalataya kabuuan, kundi sa bawat individual po sa ating pamilya, pwede mangyari itong pagpapalang ito. Pwede mo sabihin, the Lord is good in your family. Sino ito pwede niya sabihin, Panginoon, makabuti ka sa tatay ko. God is good in my life, in my family, in my father's life, in my children's life. Sino po pwede sabihin yun? The Lord is good sa Caloocan, Bethel. Amen po ba? Pero the Lord is good in each and every individual of us. Mabuti ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kung inyo pong inawain, papansinin kahalagaan nun. Okay? Pansinin po natin, it contains great truth about this prophecy. Una, the goodness of God. The goodness of God. God is good. Speak of the goodness of God. Yung salitang good, galing po ito sa salitang tob,
or tobey. Sa Hebrew word tobey. Ang ibig sabihin po niyan, the definition of tobey is pleasant, valuable, agreeable to the senses. Pag sinabing good, pleasant. Ibang, sa Tagalog ng pleasant, kaaya-aya. Ayan. Valuable, mahalaga. Ano pa? Excellent. Uri yan. Glad, happy, prosperous. Kapag ka good, ang sitwasyon, masaya ka. Kaya pag sinabi, God is good, nakangiti ka dapat pag binam, God is good. Tapos nakasimangot ka, parang hindi good ang Diyos God is good, prosperous, pinagpala daw, masagana. Good understanding, a man's intellectual nature. Right, ethical, tama yung kanyang manner. A good thing, mabuting bagay, benefits, moral good, welfare, and beautiful. Pag sinabing good, beautiful siya. Halimbawa, bumili ako ng isang matalas na kutsilyo, tapos iniwa ko sa karne, nakahiwa siya. Kinabukasan iniwa ko, mapurol na. Ang tawag doon, good ba yung nabili ko? Hindi, bad, fake, nabili ko, fake. Good thing is this, yung pag sinabing excellent, yung umuugnay ito doon sa layunin ng buhay kung bakit mo nais mangyari ito sa buhay mo. When God say God is good, yung kabutihan ng Diyos hindi nagbabago. So ibig sabihin, God is good, yung salitang good niyan, yung tobey, ibig sabihin niyan, beautiful. The Lord is good, for if you read chapter 1, you will discover the God's greatness and His goodness is. Bakit? Tignan niyo verse 3, chapter 1 verse 3. Tignan niyo, binanggit natin, binasa natin kanina. Sa Tagalog yan, the Lord is slow to anger and great in power, and the Lord will by no means love the guilty and punish. See? Siya ay hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na mananagot ang sino mang sa kanya kumalaban. So ang tanong dito, kailan mabuti ang Diyos? Mabuti ang Diyos sapagkat hindi siya agad nagagalit. Sino dito magagaliting magulang? Ayun yung tamin nila. Pagka-konting reaction sinasaktan yung anak, pinapalo, yung anger. Kailangan niyo ng anger management. But God knows how to manage His anger. Bakit? Sabi ng Bible, the Lord is slow to anger. Slow to anger. Hello. Pwede ka nang paluin niya. Yan lang, nagtitimpi pa rin Diyos, nagbibigay pa rin ng pagkakataon na tayo po'y unawain. Amen. The reason is that one word which best describes the essential changing nature of God is the word good. God is short for good. Tanggalin nila yung, sa good, God na di po ba? Bakit? Description ho ng Diyos yun God is essentially good, always good, independently good, and good in all His acts of providence and grace. Kapangako niya good Yung grasya niya good, yung kaligtasan niya good, di po ba? Pwede po natin God is good, sabihin, God is good to my life. Tayo po'y pumikit sandali. Mag-isip kayo ng mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay sa araw na ito. At sabi, Lord, God is good. You're indeed good, Lord. Napakabuti mo po, Diyos. Napakabuti mo, God. Hallelujah. God is good. Marami kayo maiisip, di po ba? Kasi totoo lang, hindi talaga siya nagkukulang. Alam mo, salamat po sa Panginoon, God is good pa rin. Pwede pa ako mag-drive ng malayo. God is good. Kahit gabi, nakaka-drive pa ako. Salamat sa Panginoon. Medyo may paghinga lang ko minsan. Minsan lang naman, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo, Lord. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ng lakas, paglilingkuran kita. Kung hindi man, kunin mo na ako. So, ganun lang kasimple. Bakit? God is good Amen po ba? Sino dito nirarayo man na? Ang hirap. Kanina, sabi ko, Mama, tayo mo ko. Tayo mo ko. Pag bangon sa higaan. Hello? Nangangawit na ako pag nagka-clutch Sabi mo, nangangawit na to Nakakalimutan ko na minsan mag-clutch. Okay lang, hindi naman automatic yung dala ko. So, salamat sa Panginoon. Yung pa man, God is good pa rin. Bakit? Sa kabila ng old aging, parang continuous and progressive old age, ay nandiyan pa rin siya, iniingatan pa tayo ginagabayan. Amen po ba? Salamat sa Panginoon, napakabuti niya sa atin. Sa kabila ng, may nararamdaman tayong hindi maganda, God is good pa rin. Una-una, yung kanyang kaligtasan binigay sa atin, God is good. How good is He in His work of redemption? Tingnan niyo yung krus sa likuran ko. Hindi ba siya mabuti? Hindi tayo pinako dyan.
Kung tayo nagkasal, tayo dapat magbigay ng tugo sa ating kasalanan, hindi po ba? Pero inako lahat ng Panginoon sapagkat mabuti siya sa atin. Ayaw niya tayo mapahamak. Hindi ba mabuti ang Diyos noon? Nagkaroon ka lang ng sakit, hindi na mabuti ang Diyos. Siya nga, sa katutak na sakit at hirap na naranasan niya, binanggit pa niya, forgive us for all of our sins. Sapagkat hindi natin nalaman natin ginagawa. Patawarin mo sila, sabi ng Panginoon. Halagayin natin yun, no? Pero hindi siya sumuko. Hindi sinabi sa ang bigat naman ng krus ito, kayo nang pumasa nito, kayo naman may kasalanan, hindi naman ako, kayo may utang, kayo magbayad. Hindi po, pinasa niya talaga hanggang sa the point na, Father, into your hands commit my spirit. It is finished. Tinapos ni Lord eh. Hindi ba mabuti siya? Hello, mabuti siya, tinatanaw niya kabutihan ng buhay natin. Hindi lang sa panong ito, kundi sa dako pa roon. May sakit ka ngayon, pero ang karamdaman niya, hindi manatili magpakailanman. Pag dumating si Lord, pagdating sa langit, wala ng sakit, wala ng luha, wala ng hinaktis, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan sa langit. Di mabuti ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya. God is good. The goodness of God speaks a lot about His personality, about His salvation. Significance to notice that Nahum said, the Lord is good. Okay? Tumutukoy po ito na God is good sa lahat ng pagkakataon. God is good. Ang sabi nga Romans 8:8, all things work together for good to them that love the Lord, to whom He called according to His purpose. Amen po ba? Nalala niyo kwento tungkol sa isang misyonary na naputulan ng daliri. Kwento niya lang sa katabi niyo kung alam niyo. Kung kwento ko, baka mahaba, baka magkamali pa. Tungkol sa, sabi niya, hindi mabuti ang Diyos kasi naputol yung daliri niya. Pero dumating pagkakataon, intindihan niya kung bakit pinutol ng Panginoon. Hinayaan ni Lord maputol yung daliri niya. Darating pala pang oras, kailangan maputol ito, kundi buong buhay niya mapuputol sa mundong ito. Ibig sabihin, ano man sitwasyon meron tayo, hindi maganda yan. At the end result niyan, mabubuti yan sa atin. Amen po ba? Lalo ako po'y, sa pag-aaral ko rin, may mga pagkataon, hindi naging mabuting resulta. Pero at the end of the day, may dahilan palang bilog kung bakit nangyari yung bagay na yun. So God is good always. May sakit ka, God is good. Kasi kung hindi ka magkakasakit, hindi maraman Diyos pala nagpapagaling. Hindi mabuti siya. Kung hindi ka iiyak, hindi mo malalaman ng Diyos pala nagbibigay ng kaaliwan sa kabila ng pag-iyak mo. Eh di mabuti siya. Amen po ba? Hindi siya nagkatawan tao para damin tayo kasi Diyos siya na makapangyarihan. Nagkatawan tao siya ipakita sa ating katotohanan ng pagiging pagpapakumbaba, napakalaga upang tayo iingat ng Diyos. Humble that self son of God will lift us up. Amen po ba? God is good. Amen. Never doubt God's goodness, for Nahum goes to tell us that the goodness of God is particularly seen in His care and protection of His children. Yung kanyang pagmamalasakit, pag-iingat sa kanyang mga anak. Alam niyo, ito po yung panahon na kung saan. Take note of Nineveh. Ito pong sulat ni Nahum, particular po, hindi po ito sa mga Kristiyano inihayag sa mga Ninevites ito. Ninevites are unbelievers din, panahon ni Jonah, di ba? Inutusan si Prophet Jonah na pumunta sa Nineveh. Ayaw ni Jonas, bakit? Panginoon, titigas ng ulo dyan eh. Sama ng buhay niyan eh. Hindi niya kinikilala. Ayaw ni Jonas, lumiwala siya ng landas, di po si Jonas, di ba? Pero ang layo ng Panginoon papuntahin siya ron eh. Dahil ng Lord, pinadala siya doon sa... Dahil sumuhay si Jonas, ito nangyari. Naging malungkot yung buhay niya. Nag-trouble si Jonas, di po ba? Nag-shipwreck, ano pa, up to the point na hinayaan na, ihulog niyo na ako kasi akong dahilan kung bakit nangyayari ito sa inyo. Alin po yung mga Kristiyano lumalayo sa katuwiran ng Diyos, pati pamilya mapiktado. So, totoo lang. Si Jonah, pati mga kasama sa barko na apiktado. So, sinabi niya akong dahilan kung bakit mabagyo. So, sabi niya, ihulog niyo ako, ayaw pa ng kapitan eh. Hinulog na lang siya. Tapos kumupa. Siya nga, dala problema. Ang kagandahan nun, nagpadala ang Lord ng ng malaking isda. Hindi buhaya isda. Malaking isda, di ba? Anong isda yan? Hindi ko alam. Balas binanggit, malaking isda. It could be yung whale na, malaking whale na, doon siya, hindi naman siya kinain, nilulun lang siya. Yun ang pinakamalungkot na sitwasyon, doon siya nanalangin, pinakamalungkot na prayer room yun, sa loob, sa loob ng belly of the big fish. Pero dumating siya doon sa punto, dinala siya ng fish doon sa Nineveh shore. Laking gulat ng mga Ninevites sapagkat alam niyo kung bakit significant yung nangyari kay Jonah. Sapagkat nung iluwa ng malaking isda si Jonah doon sa seashore, nakita siya ng Ninevites. Sinamba siya na kagad ng mga Ninevites. Bakit? Kasi meron pong pagkilala sa Diyos na pag-ano ang mga Ninevites, si Dagon. Si Dagon po, half fish, half man.
Kinikilala ng Diyos yun. Lumitaw si Noah, inuluwasan ng isang malaking balyena. So, nung mangaral si Noah, nagsisi ang mga Ninevites. Sabi niya, Panginoon, ayaw ko. Sabi ko na nga ba, kaya ko kasi titigas ng ulo. Kaya lang, sabi ni Noah, kaya lang, Panginoon, pag ako nangaral, alam ko itong mga kaway ko, magiging kaibigan namin. Ayaw ni John na yun. Sino dito yung kaibigan niya, yung kaaway niya, gusto niyang makakilala kay Lord? O gusto niyang tamaan ng kidlat ng Panginoon? Mahulog sa bangin, sa balon, di ba ba? Si Jonah, kakaibang damdamin niya. Pero ang Panginoon sabi niya, sabi ni Jonah, kaya lang Lord, kaya kayo mga kasi alam ko yung kahabagan mo, napakalawak Dakila kang Diyos Tingnan nyo, walang imposible sa Panginoon. Kapatid, walang imposible sa Diyos. Gano'n man kapangit ang buhay ng isang tao, kaya niyang baguhin yan. Gano'n man kasamatay, kaya niya tayong ayusin at ligtas tayo ng Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen po ba? God is good. Balikan natin ating nakaraan. Ilan sa atin, sugarol, ilan sa atin, sabungero, ilan sa atin ay ang tawag doon? Tanggero. Sa atin, manginginom, no? Pero binago ni Lord. Iba sa atin, matigas ang ulo, pero lumambot at pinalambot ng Panginoon ng puso natin. Amen. Kabutihan niya Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Hello? Hindi nyo, kasama nyo yung kaibigan nyo dati, yung kaaway nyo dati, ngayon kaibigan nyo na sa biyaya ng Panginoon. Naalala ko na kami nakaaway, sabi ko, ayaw ko siya makita. Pero dumating pagkataon, nakita, nakasalubong ko. Ililiko na lang sana ako, sabi ko ng Panginoon na magbagbati ka sa Kanya. Ang hirap nun, no? Nung kasalubong gusto mong bumalik o kahit tumalikod o kaya lang nung kasalubong ko, sabi ko, Panginoon, manguna ka. Kinamay ko sa Brad, kamusta na? Yung pala, gusto niya rin makipagbati sa akin. Salamat, Panginoon. So, naging maayos ang buhay na, naging maayos ang relasyon namin. Tingnan niyo ang kabutihan ng Panginoon. Hindi nakakala na gano'n ang mangyayari. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos kasi mabuti sa inyo at sa ibang tao, sa ating kapwa. Amen. Huwag niyo isipin na mabuti ang Diyos para sa iyong buhay, sa ibang tao huwag siyang maging mabuti. Lulugaw-lugaw buhay natin. Dapat yung mga kasama natin sa buhay maging mabuti rin dahil mabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? God is good. All the time. Pangalawang bagay na binanggit sa talatang ito, God's protection. Because God protects. Ano sabi ng talata? Next slide. The Lord is good, a stronghold in the days of trouble. Pag sinabing stronghold, moog, sandigan. Okay, ang salitang stronghold came from the word mauz o mauze. Mauze, ang pronunciation, mauze, yan po ang pronunciation sa Hebrew word, mauze. Nang ibig sabihin po niya, place or means of safety, protection, refuge, and harbor. Harbor. Yung harbor po, yung bang pier, no? Pagka mga bagyo, hinahanap ng barko yung idaong siya sa harbor Kasi doon siya panatag. Sa panahon ng bagyo, hindi po naglalagay yung bagyo, naghahanap ng malapit na port para yun ay kanila pong gawing safe ground. Tama po ba yun? Mga seaman dito, di po ba tama yun? Sino nakaranas po ng matinding bagyo sa gitna ng matinding ocean o alot? Nalala ko yung nagkaroon ng tour sila, Pastor, Sabi, hindi ko na-enjoy, Pastor. Bakit? Napakalakas ng alon. Ang laki na ng cruiser daw nila, pero napakalakas ng alon. Sa daw siya 3 araw, 5 araw daw siya sa loob ng cruiser na yon. Nagsusuka. Hindi niya daw ma-enjoy yung tour niya. Kasi mahiluin siya. Kaya, hindi daw na makadaong kasi nasa malayong lugar na yung barko. So, naghahanap daw ng madaongan kasi yung unos ba na biglang dumating sa kanilang direksyon ay nag-suffer sa kanila. Pero yung harbor is important. Refuge is important. Protection is a place of important. Stronghold. Sabi po ng Bible, ang Diyos daw dati ay atin po siyang proteksyon. Lugar ng safety. Lugar ng harbor. Lugar ng pag-iingat. Amen po ba? So the Lord is good, stronghold in the days of troubles. Okay? Hindi po pinangako ng Panginoon na immune tayo sa ating pong mga problema ng buhay. Pero pinangako niya sa kabila ng bagyo, nandyan siya upang tayo ingatan. Hindi po pinangako ng Panginoon, hindi ka magkakasakit, hindi ka sisipunin, hindi ka uubuhin, hindi ka manghihina. Pero sa kabila ng sitwasyon niyan, sabi ng pangako ng Lord, hindi ka niya iiwan ni pababayaan sa kabila ng lahat ng yan. Di ba maganda ang Diyos? Mabuti siya. Amen po ba? Ang sabi po ng Job, ito, magandang pag-usapan natin to. Sino dito nagdaranas ng hirap? Sino dito nakaranas ng kahirapan? Lahat to rahil tayo Di po ba? Sabi rito, tiyak na daranas ng kahirapan ng tao kung paano may tilamsik ang apoy sa puyan.
Habang may buhay, may problema. Sabi po ng Bible eh. Sabi ni Job, tiyak na daranas ang kahirapan ng tao. So iba-iba lang sukat niyan, iba-iba yung antas, iba-iba kulay, iba-iba yung anyo ng kahirapan. Iba ang kahirapan tungkol sa relasyon, iba nahirapan sa negosyo, iba nahirapan sa trabaho, nahirapan sa bisyo. Iba-ibang problema, iba yung kahirapan. So ibig sabihin na. Ito pa sabi po ni Job, 14:1. Yan. Ang sabi niya, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Ang ikli, tapos punong-puno ng hirap. Sa mundong ito, hello, sino dito walang problema? Wala, salamat. Nakikipag-usap ko sa matinong isip at diba? Lahat tayo may problema eh. Ako nga may problema ngayon eh. Diyos ko, Lord, yung aking strength, hindi na katulad ng dati. Sa totoo lang, aking strength hindi na katulad ng dati. Yung maging speech ko, hindi na katulad ng dati. Napapansin niyo ko. Hindi na katulad ng dati. Sabi ko, Lord, anong dahilan? Hindi ko senior citizen na. At saka yung movement ko, hindi na katulad ng dati. Kaya ko magbuhat po ng isang sakong bigas. Kaya ko magbihat ng mabibigat. Ngayon, hindi ko na kaya. Tinatawag ko na anak ko, anak, ikaw naman, ikaw lagi nag-gym. Buhatin mo ito. Yeah, so, sila na binabubuhat ko. Si Jenjen, lalo na. Kaya niyang buhatin 2 container na balaking bottle. 2, kaya niya yun. So, parang weightlifter yung anak ko yun. So, ngayon, pero hindi ko na kaya yun gawin. Bakit? Talagang yun ang kalagayan ng tao eh. Amen po ba? Iba-iba yung problema na iba-iba. Sabi nga ng Bible, huwag niyo alisin mga anak yun. Yan, maganda. Ang buhay na ay maikli lang lamang. Maikli lang. Life is short. Life is short. Sabi sa katabi, life is short pala. Una-unahan lang yan. Yan lang, wala pinipili kamatayan, di po ba? Sabi ng isa, Pastor, gusto ko pag ako namatay para ako natutulog. Ay, lagi ka magpajama at lagi pa magpampatulog ka sa nakabawit pang tulog upang saan ka man dumating datnan nito, eh, dapat natutulog ka lang. Yun naman solusyon. Yun ang solusyon nun, di ba? Ano kayo, Benji? Pag Benji, parang natutulog lang, oh. Lagi ka magpajama kayo, Benji. O lagi ko magpajama. Pastor, ano nangyari sa inyo? Nakapajama siya, natutulog lang. O kaya, may nagbiro eh. Kung gusto, pag kayo doon nilatag na sigaan ng inyong pong huling hantungan, anong gusto niyong posisyon? Eh di nakauna na ganun. Request ko, no? Kaganon ako, parang natutulog lang. Hindi lahat nakadiretso eh. Bakit kayo nakadiretso? Pwede bang mag-request? Nakaganon? Diba? At least unique yun. Pwede ba yung Ate Rex sa St. Peter? Request na ka. Si OG nakaganon daw. Galing, no? Pwede naman siguro mag-request eh. Di ba? Pwede. Sino kaya mauna? Sino kaya mauna? So, sa kabila ng lahat ng ito, kung wala ang Panginoon, ang hirap naman ng buhay. Salamat, may talata ang awit 46 verse 1. Sabi ng Bible, sa kabila na itong problema ng tao, sabi ng awit, ang Diyos ay ating lakas at kanlungat, handang sa kalulukong may kaguluhan. Amen. Hello. Totoo ba ito sa buhay natin ito? I do know that it's true. Sa naranasan ko sa personal kong buhay At ako'y naniniwala, hindi lang ako may patutungkol dito. Kayo din may matutungkol sa bagay na yan. God is good. Ang Diyos ay ating lakas. He is stronghold in times of troubles. Always present in times of troubles. Ibig sabihin, hindi niya tayo pinangakuan ng buhay na hindi magsasuffer sa mundong ito. Sa totoo, sabi ni Lord sa John 16:33, in this world, punong-puno ng kapigatian at maranasan niyo ito. Subalit, laksan niyo yung loob sapagkat napagtagumpay ko ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, sa pamagitan niya, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Bakit? Sabi ng Bible, atin siyang kalas at kanlungan sa lahat ng panahon, nandun tayo sa sakluluhan. Sa panahon ng kaguluhan daw, in times of trouble, God is always there. Titigan niyo po ang inyong mga pananaw sa talatang ito at gawin niyong personal. And then,
Titigan niyo mabuti. And then close your eyes. And then allow God to work wonders. Panginoon, ikaw po ang aking kagalakan. Ikaw po ang aking kanlungan. Sa lahat ng panahon, ako may kaguluhan, Lord, ayaw mo po itong tugunan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hindi lang po the stronghold in times of troubles. Ito pa sabi mo ng Bible. Sa Psalms 50 verse 15, basahin niyo lang po. Kung kayo'y may bagabag, ako laging tawagin, kaya aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Proverbs 18:10, ang pangalan ni Yahweh matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Take note of that. Ito po'y punong-puno po ang Bible po punong-puno po ng mga promises ni Lord, provisions that bring forth strength to those who will put their trust upon the Lord. Yun po ang kautuhanan niyan. And finally, ano sabi po ng Bible sa Nahum? Balikan natin Nahum. Dito tayo magtatapos. Next slide. God knows. Yung kanyang kaalaman. Gaano kakilala ni Lord? Gaano kakilala? Anong kalagayan ko? Alam ba ni Lord yung sitwasyon ko sa buhay? Alam nyo, kung natin ang liitin katotohanan, ang kabutihan ng Diyos, pati yung kanyang kaalaman, kapalo dito. Yung salitang knows, those who trust Him. Bago yung talata, balikan mo yung slide, yan. Pangatlo to, the Lord is good, number 1, the stronghold is number 2, He knows those who trust in Him. Kilala niya, alam niya kung sino nagtitiwala sa Kanya. Alam ni Lord kung sino nagtitiwala sa atin sa mga oras nito. Alam niya, kilala niya tayo eh. Yung salitang knows, ang ibig sabihin niyan, from the Hebrew words, ng yadaw, pronunciation yadaw. Yan po yung Hebrew word ng know, yadaw, knowledge ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, to know, to learn to know, to precise, to see, find out and discern, to know by experience, to recognize, admit, acknowledge, confess, be acquainted with. Ibig sabihin, pag sinabi be acquainted with, kasama niya, alam niya. Ibig sabihin, kung meron man direct witness ng kalagayan mo, ang Diyos yun. Siya yung nakakaalam ng tunay nating kalagayan sa buhay. Gaano tayo kilala ng Panginoon? Nung banggitin ito ni Nahum, sabi niya, the Lord is good. Sa kabila ng Lord, ng kaluguluhan ng tao, sa kabila ng kasalanan ito. Itong panahon na ito, isinulat po ni Nahum, nung naghahari po si King Manasseh. Siya po yung one of the wicked king na nanghari po sa Israel. Assyrian po, ruled by the Syrian people, yung govern itong Israel na ito. Ruled by King Manasseh. Siya po yung the wicked king that conquered Israel during that time. So nagsasapa ng Israel, pati yung mga tao nang ibabaw yung kaguluhan, kasalanan sa buhay nila. Sa kabila ng lahat ng sitwasyon dumarating, nabanggit din Nahum, God, mabuti ka pa rin Diyos sa amin. Sa kabila na kami nagsasuffer, mabuti ka pa rin Diyos. Sabi ng Nahum, God is good. All the time, sabi niya, God is good. Mabuti ka pa rin. Pwede ka namin sandigan na ikaw sa aming sitwasyong ito, ikaw pwede namin pagtiwalaan. At alam mo ang nangyayari sa amin. He knows alam niyo, Panginoon. Alam mo ang nangyayari sa amin, alam mo kung sino nagtitiwala sa iyo. Kilala ng Diyos kung titiwala sa Kanya. Tuloy natin talatang ito. Tingnan niyo po, gano'n tayo kilala ng Panginoon? Itong Psalms na 139 verse 1 to 10. Sabi niya, ito, alam ko, ilang makabisado na iba to eh. Alam niyo, puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, batid mo. Sabi dito, ako yung bakit mo, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim. Sino dito may secret? Secret. Hindi na sekreto yan. Alam ni Lord eh. Yahweh, itiyak mong nalalaman. May mga bagay pwedeng sabihin mo sa asawa mo, pwedeng mga bagay hindi mo pwedeng sabihin sa kanya. Pag sinabi mo, gugulo buhay nyo. Sarili mo na lang. Pero alam ni Lord kung ano yung bagay na yun. Dali natin dito. Ang lahat ng gawin ko sa iyo hindi lingid. Lahat ng gawain, lahat ng mga work natin, alam ni Lord yun eh. Kaya dahil alam sa Bible, meron 2 aklat. Sa langit may 2 books. Book of Life and Book of Works. Nabubuksan daw ito sa panahon ng Judgment Day. Yung Book of Life, pagka hindi na sila yung pangalan mo, wala ka sa langit. So, sorry. Attendance pala yun sa langit. At paano tayo may susulat ng pangalan sa langit? Tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. And your name will be written down in the Book of Life.
Ganun katiyak yun. Ganun katotoo ito. Ganun kasimple ang Panginoon eh. Hindi niya pinahirapan tayo. Sa totoo lang, ganun kasimple, hindi man matanggap ng tao yun. Pero sa isang banda, may book of work. Ang sabi ng Bible, if anyone is in Christ, is a new creation. All things that pass away, behold, new things will coming. Lahat ng mga bagay bago na dumarating na bago sa ating buhay, yung mga gawa natin, tatala yan, araw-araw. Sabi rito, kahit alam niya kasi yung nangyari sa ating buhay, alam niya action natin eh. Sabi rito, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kahit magpakalayo, mapunta ka sa ilalim ng gubat, sa kagubatan. Hindi na ako siguro makikita ni Lord. Hindi ko alam ni Lord, pati isip mo alam ng Panginoon. Tuloy natin talata. At ako'y iyong nilikikita, gumagawa o hindi. O kahit wala kang ginagawa, kahit tamad ka, kita ka ni Lord. Sabi rito, at lahat ng gawin ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa umiiwi, yung ang sasabi, alam mo lahat, yun lang din. Hindi pa sinasabi, alam ni Lord yung nasa isip mo, nasa puso mo, kung ano yung hayag. Sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa ibuto ng puso, nagmapayag sa pamagitan ng labi. Alam na ni Lord pala sasabihin mo, hindi mo pa binabanggit. Alam na ni Lord. Motibo ng ating heart, motibo ng ating mind, motibo ng ating puso. Tuloy pa natin, verse 5. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Wow. Sino dito piling niya lonely siya? Alone. Hindi ka pala nag-iisa, may kasama ka. Hindi mo lang napapansin. Kasama mo si Lord. Amen. Naalala ko nung panahon ako yung people, sabi niya, gusto mapil ng Madam President ni Lord. Okay. Pag nagpipray kami, may naamoy na kami, bango amoy process, mabetal na babang bulaklak. Diyan si Lord. Oh, dami natin dami si Lord. Yung pala may nag-spray ng nag-spray ng pabango doon sa aircon. Kaya pala sa panahon na akala namin, sabi, niloloko tayo nito ah. Buti na lang, ang Bible nagpapayag sa atin ng katotohanan na yun. Hindi mo kailangan wala pa ako naramdamang gumagalaw ko, wala pa si Lord eh. Hindi yung ganun. Sabi ng Bible, oras-oras eh. Andyan siya, hindi mo lang pinapansin. Amen. Hallelujah. Sabi rito, ang likas kong kalakasan ang say akin nag-iingat. Pati kalakasan pala natin dyan, Diyos nag-iingat. Nagtatakang sarili, alam mo ang aking buhay, hindi ko kayang inawain yung karunungan. Nagtataka pa siya, bakit alam na ng Lord, hindi doon yung makaintindihan. Sa totoo, hindi natin kayang i-comprehend yung kaisipan ng Diyos. Sabi ng Bible, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Ang isip mo, hindi ko isip, plano mo, hindi ko plano. Kaya may mga bagay po, nag-isip tayo, nagpaplano tayo, hindi nangyayari. Kasi alam ng Diyos na mabuti sa atin eh. Sino dito gustong yumaman? Pero bakit hindi kayo mayaman? Kasi alam ng Lord, ang magiging dahilan. So, amen po ba? Huwag natin sumpe, puro naman kahirapan nun, ginawa ko ng lahat, nag-aral na ako ng mabuti. Ginawa ko ng negosyo, talugi pa rin. Baka naman hindi kalooban ni Lord yun. Kasi sabi dito eh, may bagay pa. May tutong ba yan? Tutuloy pa natin. Saan ako mapupunta ako yung makatakas? So, balak ko tumakas. balak ko lumayo, balak pang umiwas sa presensya. Sabi dito, saan ako magpunta upang ako'y makatakas? Sa iyo, spirit bago ako'y makatiwas. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka, ang daigdig ng mapatay. Umimlay man ako, tiyak ay dun ay kasama ka. Kahit pala nakalibing ka na, alam pala ni Lord yun. Hello? Ang tanong saan ka makaiwas sa presensya ng Diyos? Hindi. Bakit ito binabanggit ng talatang ito? Nahayag ng talatang ito dun sa patungkol sa kaalaman ng Diyos sa buhay natin. Kung meron man nakakalam ng mabuti sa ating kalagayan sa buhay natin, itong Diyos po yun. God knows what's good for us. God knows everything about us. God knows the difficulties and problems that we're carrying with in this world. God knows the burdens that we have. God knows the hardship that we're dealing with. Alam ng Diyos yun eh. Kaya huwag tayong mawalan pag-asa. Halimbawa, hindi ka pinansin sa katsagaan mo. Alam ng Diyos katsagaan mo, ang Diyos ang gaganti doon. Ang tao kasi parang kailangan may magaling kang back up para ikaw umangat. Pwede ganyan. Pero may panahon yan. Kung mawala na yung backup mo sa mundo, wala ka na rin. Di ba? Pero mas maganda ang influence may gagaling sa Diyos. At Diyos ang mag-iingat siya, Diyos ang tatayo sa iyo. Iba yun. Ano man ang mangyari sa buhay mo, magbago man ng administrasyon, magbago man ng leadership, hindi ka pabayan ng Panginoon. Para si Daniel, yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Daniel, kailan? Ilang henerasyon yung ilang mga pinuno, hari sa Israel ng panahon na yun. Mula kay Nabucodonosor hanggang sa dumating si King Darius, hanggang sa panahon na kunin siya ng yung
yung kanyang impluensya. Bakit ang Diyos ang kasi naging ang kasama niya eh. Kapatid, magandang kasama natin kapiling ng Diyos saan man tayo naroon. Ano man ang kalagay natin sa buhay. Sabi rito, ano pa mga rugtong niya, anak? May verse pa. Ito. Kung ako'y makalipad, umiwas sa pasilang. Talagang gusto umiwas, no? O kaya ang aking tirahan ko'y duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw'y naroon upang ako'y pangunahan. So, ibig sabihin, tiyak naroon. Ibig sabihin, wala ka pa roon, nandun na siya. Ganon yung knowledge ng Diyos, kapatid. Binabanggit yung kaalaman ng Diyos. Ang tanong yung ganito. Yung kalagayan mo ngayon, alam ng Diyos, alam ni Lord yun kung anong sitwasyon mo ngayon eh. Hindi po mahirap, hindi intindihin ng Panginoon kalagayan nating totoo sa buhay natin ito. Sa iba riyan, tiyak ikaw'y naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita upang ako'y tulungan. Nakapakaganda. Kaya kapag kakasama mo si Lord, kahit mag-abroad ka, kung kalooban ni Lord, iingatan ka niya, gagabayin ka niya. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon sa kabila ng katotohanan ito ng buhay natin. God knows everything. He understands everything. Okay? He knows those who trust in Him. Sino daw? Kilala niya nagtitiwala sa Kanya. As I wind up, tatlong mga bagay na lang po. Ano yung kaalaman nito? Kilala niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Una, assurance po ng Kanyang possessions. Talata. Ngunit matibay ang pundasyong tinatag ng Diyos at do'y nakatatag. Kilala ng Panginoon sino-sino ang tunay na Kanya at sa bawat nagsasabing siya'y Panginoon ay dapat tumayo sa kasamaan. Kilala po ng Diyos ang sino daw? Tunay na nasa Kanya. Ang tunay na sa Kanya kilala ng Lord. Kung kay Lord ka, kilala Kanya. Hindi mo na kailangang, you don't have to pretend, you don't have to fake it out. Kundi, live it out. Sabi pa rito, nagsasabing siya sa Panginoon siya dapat lumay sa kasamaan. Kasi may pagbabago ng buhay, sino man nagtitiwala kay Lord, di po ba? Yung pong realita ng buhay. So ito pong, the Lord knows and understand what He understands and knows what His knowledge is about. He knows the reality of our possessions. Without God, we are nothing. Pangalawa, next slide. Ito yung assurance ng Kanyang layunin sa buhay natin. Yung kaalaman ng Diyos at yung kalooban niya ay napakahalagang maintindihan natin. Ano sabi ng Bible? But He knows where I am going, and when He tests me, I will come out as pure as gold. Sabi ni Job, sa kabila ng kanyang sabi ni si Job, no, alam niya kung kung saan ako pupunta. Meron tatlong mahalagang tanong sa buhay ng tao. Una, who am I? Naintindihan niyo? 3 basic questions. Bata pa tinatanong na ito eh. Who am I? Question of identity. Pangalawa, what am I here for? Anong dahilan ko bakit ako sa mundo? Ba't ako mabubuhay? Question of purpose. Pangatlo, where will I am going? Saan ba ako pupunta? Question of destiny yan. Ang tanong po, saan tayo pupunta? Alam mo ba kung pupuntahan mo kung wala ka sa Diyos? Ang end nito. But thank God, we do have Christ in the Lord. Kaya sabi ni Hope, alam ko, Panginoon, kung saan ako pupunta. Bakit? Kapag sinubok mo, kapag tapos ng pagsubok na ito, alam ko, Panginoon, sabi ko, ako'y magiging pure as gold. Dalisay aking kalalagayan sa aking pagtitiwala sa Panginoon. Tingnan nyo, nagtagumpay ba si Hope sa pagsubok na dumating sa kanyang buhay? Yes. In spite of the suffering that he had, he still stick his mind and focus on God. And the Lord lift him up, answered his prayer, provided his need. Everything that he wants in this world has been given back to him by the grace of God. Kasi alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Kapatid, may pagsubok ka bang dinaharap ngayon? Alam ni Lord kung saan ka pupunta. Magtiwala ka sa Kanya. And lastly, assurance of His provisions. Pag sinabing God knows, pakibalik mo yung talata, next slide. Pag sinabing provision, God knows those who trust Him. Pag sinabing alam ng Diyos ang titiwala sa Kanya, ito po'y tumutukoy doon sa assurance ng Kanyang pangako. Promise, provisions. Provisions is something that God can provide to us.
Sabi ng Bible, God will provide all of our needs. Provision niya ho yun. God's provisions. Without His provisions, we are nothing. Wala na isa sa ating sinilang na nakadamit na. Lahat ay hubot-hubad. And everything we possess are God's provisions. Provided ho ni Lord John. Ano bang talata yan? Next slide. Ang sabi ng Matthew 6:31-32. Huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit na darating. Sino dito nagugutom na? Wala nagugutom kasi sa Bethel eh. Mamaya kakain kayo. Amen. May pagkain ba mamaya? Meron siguro. Dito laging feasting eh. Sabi rito, kung huwag daw tayo mag-alala, kung baka tayo kapusin. Kapusin, no? Sa pagkain at inumin. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na lang inyong Ama na nasa langit ang kailangan nyo ng ang lahat ng ito. Alam na niya pala kailangan natin ng lahat ng bagay na ito. So provision ng Lord is always there. Present yung provision ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. As we wind up with this message, how good is God to us? Gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo? Pwede bang panghawakan siya? At naniniwala ka, alam niya mabuti sa atin. Alam niya ang lahat. Di ba tama lang na-repress natin ang ating isip na? Sa kabila ng ating kabalahan, sa kabila ng ating kabalisan, sa kabila ng ating mga gawain ginagawa, kapaguran, sa kabila ng ating mga problemang hinaharap at patuloy na hinaharap, pinapasan ngayon, may mabuti pa rin ang Diyos. Can we say God is good all the time? And He is a stronghold in times of troubles. And He knows those who trust Him. Kilala niya ang nagtitiwala sa Kanya. Kilala niya tayo, kapatid. Kilala Kanya, kapatid. As I wind up. May slide pa ba yan? Yung main text. Muli niyong balikan itong talatang ito. As we wind up. Tayo pong lahat ito tumayo in the presence of God. Focus mo anak yung verse na yun. Bagamat ito po ay hidden jewel treasures from the Old Testament that many Christians never bothered to read it out, muling basahin. Pero pinapahiwatig sa atin ng Panginoon. Muli niya kalkalin yung ating salita, yung mga banal na kasulatan na kung saan marami tayong madodraw out ng mga promise ni Lord na hindi po nagbabago noon ngayon at maging bukas. Ito po hango sa Old Testament, minor prophets message. Prophecy tungkol sa minor prophets. Parang minor, ibig sabihin hindi ito masyadong napapansin. Alam sa totoo lang, pangako ng Diyos nandyan lang siya eh. Buksan niyo ang Biblia, basahin niyo itong timtim, i-meditate niyo, ipapuso niyo sa puso niyo. Makita niyo, you can draw out a lot of provision that comes from it. Marirepress yung ating mind tungkol sa Diyos na ito, kung sino siya. Kapatid, alam ko may mga problema tayo dahil may mga bigatin tayo pinapasan. Ating bansa, kailangan po ng prayer. Ating pong lipon, kailangan ng prayer. Ating pamilya, kailangan ng prayer. Kailangan po natin ng upliftment ng Panginoon, encouragement. But one thing sure, God is good. A stronghold in times of trouble. At kilala niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, ikaw nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Ano man problema natin, kalagayan natin, God is good, stronghold in times of trouble, and He knows those who trust Him. Amen. Marahil tayong umaga nangusap ang Panginoon sa bawat sa atin, nirepress ni Lord ang ating kaisipan tungkol sa katangian, kalagayan niya sa ating pong buhay, sa ating pong buhay. Ang tanong kapatid, kamusta na yung sitwasyon? Are you in Christ? Do you trust Him? Do you consider Him to be the stronghold in the moments of troubles and hardship ng buhay mo? Kung gayon, kung may problema kang dala-dala, idalangin mo sa Panginoon, tulungan Kanya. God is good. Kung meron man dito na kailangan ng prayer, just come into the altar and we will pray for that. And we will uplift you in the name of the Lord and uphold your God's goodness to pour out upon your life right now in Jesus' name. Sige po, kung meron po may pangailangan, just come and consider the goodness of God. Kilalanin po natin ka-stronghold siya ng ating buhay. Wala po tayong ibang pwedeng lapitan at pwedeng sandigan kundi siya lamang po. Meron po ba dito ng kailangan ng panalangin? May mga kailingan, may mga bigatin dala-dala. Just come and we will ask God's provisions. Sige po, huwag mahiya. Lahat po na may mga needs. Kung naniniwala tayo, God knows what's good for you, come. Come. Lumapit ko kayo kung alam nyo may magandang bagay na nais ng Diyos sa buhay natin. Just come and
uphold this into our lives. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, Lord, mabuti ka sa amin. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa Espiritu katotohanan. Hallelujah. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Puri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Muli po natin balikan yung talata ng Nahum chapter 1 verse 7. And let's focus on God. How good is He sa buhay natin. Ano man kapatid yung kalagayan, mabuti ang Diyos sa iyo. May problema ka mang mabigat, may pangangailangan ka mang mahigit na hindi malaman kung anong tugon sa iyong problema. Remember, God is good. Hindi siya magbabago, hindi kanya iiwan. Hindi lang siya mabuti, kundi stronghold. Sa panahon ng kagipitan, panahon ng kaguluhan, nandyan siya upang tayo po ay tulungan. Sabi ng Pangitulungan, nais ng Diyos tulungan ka, kapatid. Nais na pangabutin ka sa iyong kalagayan. At alam niya, ang tunay mong kalagayan, kapatid, alam niya, He knows what's good. He knows what's good for you. And those who trust Him, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Magtiwala ka ng lubos. May magagawa ang Diyos, may magagawa siya sa buhay natin ito. Hallelujah. Praise God. Simply ask God's provisions. Father God, hayaan niyo pong idulog namin sa iyo ang aming mapangailangan sa umagang ito, O Diyos. Naniwala kami, Panginoon, hindi po magbabago yung kabutihan sa buhay namin ito. Mabuti ka, Panginoon, sa panahon ng kagalingan. Mabuti ka, Panginoon, sa panahon ng kayamanan, Panginoon. Pero mabuti ka pa rin sa panahon ng kasalatan. Mabuti ka rin sa panahon ng kahirapan. Mabuti ka rin sa panahon ng karamdaman, Panginoon. Problema ang may dinadala. Lord, God is good pa rin. Mabuti ka pa rin, Panginoon, sa buhay namin ito. And we're asking, Lord, your provisions. Kasi sabi mo po, you're a stronghold in moments of troubles. Lord, alam mo po ang kalagayan namin sa buhay. Alam mo po ang kailangan namin sa mga sandaling ito. Alam mo, Lord, ang aming needs. Alam mo po ang aming desires, oh God. We want you to answer all our needs and desires in life. Lord, we pray for your provisions, guidance, oh God. Hallelujah. Sige po. Sabihin niyo sa Panginoon yung kalagayan, kapatid. Alam naman ng Diyos yun eh. Hayag po natin ating katwiran, kalooban sa Panginoon sa mga sandaling ito. Banggitin po natin sa Panginoon natin pangailangan. Hindi po siya malayo. Just speak the words. Just speak the words, oh God. Speak the word, oh Lord. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa amin. Dalahin ko, Lord, kalakasan sa mga nangailangan lakas. Kagalingan sa mga kagalingan, Panginoon, sa alam mga karamdaman. Tagumpay sa nangailangan ito, Panginoon. Tugon sa kailangan, katanungan sa buhay, Lord. We pray for your clarity, Lord. Answer to all our needs in Jesus' name. Salamat po. Ama, mangusap ka. Mangusap ka. Manguna ka, Panginoon. Kung meron man kami nagawang pagkukulang, naging hadlang po yung kasalanan namin nagawa, Lord, as we ask forgiveness. Forgive us from all of our wrongdoings. Forgive us from our mistakes.
Patawarin mo kasi yung pagkulang, kasalanan na gawa, Panginoon. Linisin mo kami, Lord, in Jesus' name. Lord, naniwala kami, Panginoon, hindi ka ganun kagaling, banay kang magalit, Panginoon. Hindi ka agad nagagalit, Panginoon. Lord, you are slow to anger, Lord, but you're full of grace, love, and mercy. But Lord, we believe that you are a God of vengeance and God of punishment, God of justice. And Lord, we pray, O God, ask forgiveness, Lord. Katawarin mo po kami sa iyong pagkukulang. Linisin mo kami sa aming karumihan, O Diyos. Lord, in the name of Jesus, Lord, maging kahabagan mo yung makita namin, Panginoon. Tanggapin namin ito, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. O God, we pray for your provisions. Hallelujah. Lord, abutin mo ang bawat isa. Touch your people, O Lord. Lift them up, O God. Taas mo sila, Panginoon, sa mga sandaling ito. In Jesus' name, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' name, O God. Hallelujah. We pray for every individual, Lord, to bless them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Ipagpalain mo sila, Panginoon. Lord, mabuti ka sa kapatid ko ito. Payag mo, Lord, ang ikadakilang kabutihan, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. We pray provisions, guidance, and blessing to be with her. In Jesus' name, Lord. Believe. Niwala ko, Panginoon. Alam mo ang pangailangan ng kapatid namin ito, Lord. We pray for your provision, guidance, and bless me. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray provisions, guidance, and blessing to be upon my brother and my sister's life. Lord, I pray for provisions, O God. Provide in all the needs that he need. Bigay mo, Panginoon, pangailangan sa pangalan ni Jesus Christ. Lord, I pray. Lord, we pray for each and every one, O Lord. Manalangin po tayo sa isa't isa. Look po natin ang kalagayan nating mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. God is good. Lord, mabuti ka, stronghold in moments of troubles. And you know what's good for him or for her, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Lord, provisions and guidance, Lord, be upon my sister's life. Oh God, I pray in Jesus' name. Lord, strength and empowerment and knowledge to be, wisdom to be with her, Lord, in Jesus' name, oh God. Dalangin ko, Lord, tugunin mo kanyang kasagutan, Panginoon, katugunan sa buhay. Kasagutan, Lord, sa kanyang mga pangailangan, Lord, problema at naharap. We pray for your provisions, guidance, and blessing to be with her, Lord, in Jesus' name, oh God. Lord, we pray, O God, to mightily touch his life. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan, ano man ang kanyang kailangan, Panginoon, abutin mo po ito in Jesus' name. Lord God, I pray, Lord God, pray blessings upon blessing, God. Hallelujah, Lord. Pinupuri, sinasamba kita. Father God, I pray, Lord. Let your wisdom provision be with him, O Lord. Direct his life, O God. Buti mo siya, Ama, sa pangalan ng Jesus' name, Lord God, I pray. Lord, I pray for this young man, O God. Make use of his love and son of your blessing, O God. In Jesus' name, salamat. Lord, I pray, Father God, Lord, I bless mo po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po natin hilingin sa Panginoon kanyang gabay, direksyon sa buhay natin ito. Hallelujah. I pray, Lord God, for visions, guidance to be upon my brother's life. Upon them, O Lord, in Jesus' name. Touch their lives, O God, in Jesus' name. Panginoon, buti mo po ang kalagayan nila, O Diyos. Mabuti ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, I know, pray for my brother, Lord God. Alam ko po, mabuti ka sa kanya. Ano man kanyang kalagayan, Panginoon. Ano man kanyang kahilingan, Lord, tugunin mo siya, Lord. Ano man kanyang layon na kanyang pong paglapit, O Diyos. Ikaw po nakakala mo, God. We pray for your provision, guidance, and blessing to be with him. In Jesus' name. Put it out, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, Father God, we pray for your provisions, guidance, and blessing. Lord, I pray, Father God, Lord, let your blessings, O God, your power, your provisions be with him, O Lord, in Jesus' name, Lord. I pray for provision, guidance, and blessing be upon him. Lord, you prepared, Lord, something that would grateful for his life, O Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pray for brother, Lord, dalangin ko po, pagkalakasan po ng pagbiyayan po, pagpapala, Panginoon, sa buhay. In Jesus' name, Lord. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, Lord, I pray for visions, guidance, defense. Ngayon, pagpalay mo po ang buhay ng kapatid namin ito, Lord. Continue to power them, bless them. Bless mo po ang kanyang mga kasama. Ito, Panginoon, continue to bless them. Bless her, O God. I pray for my sister, Lord God. Empower her, Lord. May your provisions and guidance be with her, Lord God. Whatever his needs are, we pray for provision and guidance. Salamat po, Panginoon. We pray for blessing. Lord, I pray for blessing upon my brother, Lord. Direction, leading, empowerment, your good to us, him, O Lord, we pray. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Lord. Kay nanay po. Palay mo siya, Lord. Hallelujah. Continue to power her and bless her, Lord, in Jesus' name.
niya, Panginoon. Tutok to him, Lord. Palayan mo pagkalusin, kalooban mo sa kanyang buhay. Lord, Panginoon, manalangin isip mo, Panginoon, kumakalam, Panginoon, sa kanyang Lord, dalayan mo, kumakalam, biyaya mo. Pray, Father God, for your blessing, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Pray for my brother, Lord God. Buti mo siya, O Diyos, pagpalain mo siya. Ingatan mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, ma-realize mo kahalagaan mo sa kanyang buhay. Lord, empower him, Lord, sa kanyang pagkakas, pangailangan ng buti mo, Jesus' name. Wala po, Panginoon. Pati mo po mabuti sa kanya, Lord. We pray for grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo manalangin, kapatid. Lord, salamat po. I'll just pray to place to this. Hallelujah, Lord God. Bless you, bless you. Pinupuri, sinasamba kita. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Patuloy po natin dalangin po ating mga kapatid. Hallelujah. Yung ating pong mga leaders. Pray for these people. Hallelujah. Embrace them. Touch their hearts. Through the power of the Holy Spirit, oh God, we pray for your provision, God. Hallelujah. Yes, God. Father God, we pray. We pray, Lord God. Hallelujah. Abutin mo po ang kalagayan ng iyong mga anak, Panginoon narito, O Diyos. Patuloy namin tinataas sila sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus Christ, Lord. King, Lord God. Lord, mabuti ka sa kanilang, Panginoon. Empower them. Payag mo po ang kabutihan mo, Lord, sa kanilang mga buhay, Lord. I pray, O God. Hallelujah. Lord, tulungan mo siya, Panginoon. Patatagin mo kanyang pananampalataya. Pagpapayin mo kanyang blessing sa iyo, Lord. Tulungan mo siya, unawain ka, Panginoon, sa kanyang buhay. I pray, Father God. Blessing you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, I pray. Hallelujah. 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 Pinupuri, sinasa. Pasalamatan po natin ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. Yes, God. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Let's declare the goodness of God over our lives. Hallelujah. Over this church, over our nation. We claim it, Lord. Inangkin po namin, Panginoon, ang yung kabutihan, kadakilaan mo, Panginoon, sa aming pong buhay, sa aming pong bansa, sa aming pong pamilya, sa aming pong mga personal na paglilingkod sa iyo, Lord. Nabuti ka, O God. In Jesus' name, salamat po, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh God, Lord, you're so good. Indeed, Father, you're so good to us. Salamat po, Diyos, sa pagpapatawad. Dahil mabuti kang Diyos. Salamat po pa sa kaligtasan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa panibagong lakas. Salamat sa katugunan mo sa aming mga dalangin. Salamat, Lord, inabot mo kami. Niyakap mo kami ng presence. Salamat, Lord God. Hindi kami uuwi na, Panginoon, na hindi mo namin taglayan yung katugunan sa aming mga problema. Naniwala kami, Panginoon. You have solved our problems. You have answered our needs, O God. Thank you so much, O God. Sa iyo pong papurit, kalulatin, pagsamba, O God. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah. O God. You know a lot of us. You know what's good for us, O God. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa aming Ama. Purihin ka, dakilang Diyos, aming Ama. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Holy Spirit, for touching our lives. Thank you so much, O God. Thank you so much, Lord. All the glory, honor belongs to you. And we bring you back the praise and the honor. In the mighty name of Jesus, everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Father God, thank you, Jesus. Lord God, sa katagumpayan ng inyong gawain sa mga oras nito, Panginoon. Salamat po for reminding us, Father God, for your goodness, Lord. Tunay, Panginoon, na hindi nyo kami tinitigilan, Panginoon, ng inyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Patawad po kung kami po minsan, Panginoon, nakakalimot, O Diyos, Panginoon, na kami nadadala, Panginoon, ng mga circumstansya ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po. Ni-remind nyo kami, Panginoon, na inyong goodness, Panginoon. Salamat po. Salamat at ang mensahero nyo, Panginoon, ay patuloy nyong ina-anoint, pinapalakas, Panginoon, kanyang pisikal na pangatawan, higit sa lahat ng kanyang espiritual na kalagayan. Patuloy kaming paalalahanan, Panginoon, ang inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon.
Salamat po, salamat po. Masalamat po sa katagumpayan ng inyong gawain sa mga oras na ito. Salamat po sa mga kaluluwang inyong niloob, Panginoon, para unahin ka sa araw na ito, Panginoon, at makaranas, Panginoon, ng biyayang makalangit, Panginoon, at idulog sa inyo, Panginoon, ang aming mga bigatin sa buhay. Alalahanin, Panginoon, ano mga problema meron kami ngayon, Panginoon. Salamat po. At uuwi kami, Panginoon, dala ang pag-aasang nagmumula sa inyo, Panginoon, sapagkat pinagtibay niyo muli ang inyong mga salita na kayo mo ay mabuti sa amin, Panginoon. Kayo po ay mabuti, Panginoon. Salamat po. Salamat po hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan o ano man pong mga gawain, Panginoon, na aming gagawin pagkatapos ng gawain ito, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po ang patuloy na aming mapupurihan, maparangalan, Panginoon, sa aming buhay. Ingatan niyo kami sa aming pag-uwi hanggang sa susunod na linggo, Panginoon. Kami po ay masaya muli na sama-samang mag-worship at magpupuri sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Na sa ating pong paglisan sa tanay ito na Diyos, taglay ng bawat isa sa atin, ang basbas at pagmamahal, yakap ng Diyos Ama, patuloy ng biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na kaaliwan, pagkipisan, gabay, patnubay ng Diyos Espiritu Santo, sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you, God bless you. Magkamay po tayo sa isa, magbatihan. Puri ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo. Kayo po nasa itababaw. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Palayo tayo ng Panginoon.